Lacson, ayon po kay Senator Lacson walang nakikitang sapat na ebidensya para idiin si dating Speaker Romualdez sa flood control sa kabila ng paglutang ng dalawang witness. Diba? Ito naman, sasabihin ko sa inyo kung talagang guilty po ito si former House Speaker Martin Romualdez, kung guilty po yan, dapat nagtatago na yan ngayon. Pero tingnan nyo naman, si former House Speaker Martin Romualdez po ay nakikipagtulungan pa po ngayon sa gobyerno para lang, para sa investigasyon dito sa flood control project na to. Diba? Galing yan sa kumbaga nakikipagtulungan po siya. Diba? Sabi naman ako ito, basahin natin to. Ang tubig ko galing pa sa spring water from Canada. Sana all. Eto galing pa po daw sa spring water from Canada yung tubig niya. Pero eto partida ako, nasa Pilipinas lang ako. Hindi ko kailangan mga ibang bansa para maghanap ng amo para mabuhay ka lang. Ako wala akong amo. Kung ikukumpara mo yung sarili ko, sarili mo sa sarili ko, tae ka lang sa akin. Bakit? Ako yung boss dito ikaw may amo ka. Pag sinabi ng amo mo, linisan mo yung iniduro dito, lilinisan mo, wala kang magagawa. Kahit may tae pa yan. Pasintabi po sa mga kumakain Kaya ako ikaw ay dakilang alila lang dyan. Kapag sinabi ng amo mo na tsupain mo itong burat ko, tsupain mo. Pag di mo sinupa, wala kang sahod, pukin ang ina mo. Ay, nako. Ako, hindi ko na kailangang mga ibang bansa para kumita. Pilipinas pa lang kaya ko na magpayaman. Ulol! Ikaw, hindi mo kayang mabuhay sa Pilipinas dahil bobo ka, tanga ka, wala kang utak. Siya daw yung business owner. Siya daw yung business owner, mga pre. Diba? Tapos walang mukha yung kanyang yung kanyang pang-comment dito. Diba? Imagine, nandiyan ka, tatanga-tanga ka sa ibang bansa, utusan ka lang, isa kang dakilang alalay na basura ka. Huwag kang magbubura ng comment, huwag kang mahiya. Nagbura ng comment ng bobo. Huwag kang magbura. Huwag kang mahiya, pukin ang ina mo. Diba? Dito ka na lang sa akin magtrabaho. Diba? Magtrabaho ka dito, apply ka sa akin. Ang gagawin mo, tagahugas ng puwet ng aso namin. Yun lang naman gagawin mo. Papasahuran kita. Kawawa ka naman, patay gutom ka kasi. Yung aso kasi namin, pag tumai yan, to the rescue ka agad. Hugasan mo yung puwet. Himurin mo yung puwet. Himurin mo yung puwet. Pag sinabi kong hugasan mo ng dila mo, susunod ka sa akin, ako yung amo mo Diba? Payag ka ba? Deal? Deal? Gawin ka? Ang ina, nahiya ka pa. Nahiya pa ang pukin ng inan to. Tuloy natin to. Basahin natin to, mga pre. Ayan naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na wala pa rin maituturing na sapat na ebidensya para idiin si dating House Speaker Martin Romualdez sa korupsyon sa flood control project. Kasi nga walang ebidensya. Ano ba talaga? Walang ebidensya. Bakit ididiin nyo? Diba? Asan ebidensya? Wala nga. Dismayado na naman mga DDEBs. Ito ay sa kabila ng paglutang ng dalawang witness na binanggit si Romualdez na umano'y buyer ng isang property na nagkakahalaga ng bilyong piso sa South Forbes. Sa ngayon, hindi sapat yung impormasyon para i-implicate, not even implicate the former speaker. This is just a lead. And of course, dininay naman ni Curly Discaya, so let's leave it at that. Sabi ni Lacson. So, sabi ni Discaya, wala din siyang kinalaman dyan, wala din siyang alam about dyan. So, dininay. Diba? So, bakit nyo ididiin ngayon si Speaker Martin Romualdez kung wala naman talagang ganoon? Diyan pa lang, wala na.
durog na mga DDEBs. Oy, salamat po Rachela Puralbar. Salamat po sa palike dyan. Katulad nito, tagakwenta ka ba ng utang ng Pilipinas o vlogger ka? Hindi ako vlogger. Hindi ako vlogger. Ako ay vlogger. Magkaiba yung vlogger sa vlogger. Tanga. Oh, inukwenta ko yung utang ng Pilipinas dahil bobo ka. 'Di ba? Inutil ka. Oo, pinanganak kang maliit yung utak. Oh, kaya ini-explain ko sa'yo para magkalaman naman yung puki ng inang utak mo. Oh, 'di ba? Oh, ano, satisfied? Jam Castillo, shoutout po kayo po, anong reaction doon sa ating binigyan ng reaksyon? Sabi pa dito ni partida nasa ibang bansa pa yan. Sabi niya dito ni ako ito, di ka vlogger, troll ka, bugo. Troll daw po ako. Tapos kiniklaim niya na nasa ibang bansa daw siya. Apakabobo mo naman kung nasa ibang bansa ka. Kasi pag sinabing troll ako troll, dapat unang-una wala akong mukha dito. Kasi ang troll, explain ko sa yung bobo ka, pag sinabing troll, unang-una walang pagkakakilanlan yan. Pangalawa, walang mukha. Pangatlo, hindi mo alam yung address. Yun yung troll. Bobo. Nasa ibang bansa pa daw yan, pero hindi niya alam yung ibig sabihin ng troll. Pamalo de Los Santos, shoutout po ngayon, alam mo na yung troll. Alam mo na yung troll. In-explain ko na sa'yo. Ano yung kaibahan ng troll? Si Ballpoint Man, troll ba? May mukha po ako dito. Hindi po ako nagtatago. Si Ballpoint Man, troll ba? Alam po nila yung address ko. Diba? Si Ballpoint Man, troll ba? Ay, meron pong pagkakakilanlan si Ballpoint Man. Ini-explain ko lang sa mga bobong ito. Dahil sila ay mga tatanga-tanga talaga. Kita nyo? Walang panama yung mga bobo yan. Sabi ko nga sa inyo. Diba? In-explain ko na. Ako ito. Research kasi. Iyayabang mo pa, nasa ibang bansa ka, kinang ina mo. Yung katalinuhan mo, kabubuhan ko pa lang yan. Wag mong ibayin agad yung usapan. Inibagad yung usapan dahil nabasag eh. Inibagad yung usapan. Napahiya ang puta. Inibagad yung usapan. Uy, wag mong ibahin. Focus tayo dun sa troll. Excited ako dun eh. Sa ratings ni PBBM at Sara Duterte, isusunod natin yan. Dito muna tayo sa troll. Hindi, i-google mo ngayon troll. May google ka naman dyan, pukinang ina. Hindi mo alam? Wala pang sagot. Lutang. Loading yung utak. Hindi pa sumagot. Matagal ng wala pang comment. Nasaan yung comment? Sabi dito, ipagtanggol mo ang buhaya dahil bayad ka ng mga buhaya. Isa kang bayawak na kumakain ng mga mababaho. Ipagtanggol ko daw yung buhaya. Huwag kang mag-alala. Dati akong bayawak. Tagapagtanggol ng mga tangan Duterte. Pero nag-evolve na ako eh. Nag-evolve na ako bilang tao. Kaya yung buhaya na sinasabi mo, tinutusta ko na ngayon. Wala na. Wala na. Napahiya na si ako ito. Hindi niya masagot yung sinasabi ko sa kanya eh. Ay, nako. Tuloy tayo dito sa ating isa pang pag-uusapan mga pre, no? Ito sa batas po, malinaw yung usapin, 'di ba?
Ang testigo ay hindi nilikha para sa press release. Hindi rin ito produkto ng Senate theatrics. Ikaw ng kamera o paulit-ulit na paratang. Ito ang testimony sinusukat sa ebidensya at personal na kaalaman. Ayun hindi sa lakas ng loob lang. Ito po yung tanong mga pre Ito po yung tanong. Ang pag-uugnay kay Speaker Martin Romualdez gamit ang mga testigong walang direktang kaalaman, investigasyon po ba ang tawag yan? Hindi. Dapat yung nilalagay niyo doon, yung may kaalaman, yung may alam talaga. Ito po ang tawag po dito, yan ay demolition by repetition. Uulitin mo ang kasinungalingan, 'di ba? Baka sakaling magmukhang totoo. Pag-usapan natin ang tinatawag na false witnesses. Simple lang naman po ito. May personal knowledge. Meron po bang personal knowledge itong mga to? Sa bentahan ng property? Tanong ko po yan. May actual ba silang nakita? Pinirmahan? Sinalihang transaksyon? Yung pinag-uusapan natin, yung dalawang witness na yun, yung dalawa. O ang puhunan lang nila ay narinig ko lang. Bukod sa narinig ko lang, laway. Baka yun lang yung puhunan nila. Nakita ba nila? Nandun ba sila? Wala naman, di ba? Sa mismong pagdinig ng Senate Blue Ribbon, malinaw ang nakita ng publiko. Ang dalawang witness ay, naka-face mask. Naka-face mask. Ayaw magpakilala ng buo. Walang kahit isang dokumento at walang aktual na transaksyong nasaksihan. Diba? Bakit di ka magpakita ng mukha? Kung talagang nakita mo. Ang tanong dito, yung witness na yon, nakatanggap ba ng bayad? Para makita yung para makilala natin, dapat may mukha. Diba? Dapat may mukha. Hindi yung mag-aakusa ka lang ng tao. Sa batas, iisa ang prinsipyo at hindi ito opinion. Ayan hearsay not evidence. So, hearsay lang po yun. Kahit saan korte pa pumunta, kahit sinong hukom ang tanungin mo, basura po ang hearsay. Okay? Hearsay lang po. Basura po yan. Hindi po ito galing kay Speaker Romualdez. Ito mismo ang malinaw na senador, nililinaw po ni Senator Ping Lacson. Na ang mga inilatag na testimonya ay hindi sapat, hindi matibay, at hindi maaaring gamiting batayan upang idiin o implicate si Martin Romualdez. Kasi wala po silang kumbaga overall, wala po silang alam. Sabi-sabi lang. Kinapitalan na lang ng laway lang, walang supporting documents na ito, wala. Laway lang po. Malinaw po nangyayari. Walang ebidensya pero may ingay. Walang personal knowledge pero may akusasyon. Walang dokumento pero may drama. Hindi po ito hustisya, hindi ito investigasyon. Ito ay politikal na palabas na umaasa ang malilimutan ng taong bayan ang pinaka-basic na tuntunin ng batas. So, yung tuwa ng mga DDS, biglang naudlot no? Nung sinabi yun ni Ping Lacson, biglang naudlot, napakamot sa ulo. Kasi sabi ng mga Duterte, mga DDS, akala ko makakasuhan na, akala ko madadamay na. Diba? Gagaling ng mga DDS, pero hindi po sila nagtagumpay. Ganun pa rin sila. Ganun pa rin po sila. Diba? Bagsak. Why Martin Romualdez is silent? Can't be defend for himself? May mga lawyer kasi yan Pag sinabing siya na yung sasagot yan.
Remember, si Martin Romualdez pinatawag ng ICI, nag-attend naman siya eh. 'Di ba? So hindi siya silent. Nag-attend eh. Oh. 'Di ba? Nag-attend. So hindi siya silent. Ang silent si Saldico. Silent, 'di ba? Kasi sabi ng gobyerno natin, umuwi ka na ng Pilipinas, pero nasan? Wala. Andun. Nagkakalat sa ibang bansa. O, kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po ay mabasa natin yung mga reaction, mga komento. Ayan ha, comment lang po. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po inyong kalimbagin yung ating mga social media accounts. At syempre mga pre, no? Yan. Maraming salamat po sa mga magti-team replay pa sa ating live. Ayan, sa team replay, shoutout po sa inyo.